Ito na kayong katuloy. Sige, pasok. Ito na. Natin. Yan, thank you. Oo, yan si Texi Villa. Si Ang Race. Tatay G. Na-convict kasi siya nung una eh. Na-convict kasi ito una. Itong si Ramil sa RTC. Diba? Eh since may automatic review dahil nga, ano to, heinous crime to eh. Like imprisonment to death. Diba? Kaya wala man tayong death list. Ano yan eh. Suspended yan ng death penalty. Automatic review sa Supreme Court. So, nireview ng Supreme Court, yun lumabas. Yung mga inconsistencies ng mga testimony ng mga witnesses. Okay? At naipakita doon, ulitin natin, na itong si Ramil Madriaga ay hindi kidnapper. Kasi siya ang nagbigay ng information kung paano masasagip si Vicente Cruz. Okay? So now, malabas dito, ayon sa sulat, mga ka-clear. Okay? Ayon sa sulat, kita ko lang sabi ko, yung una natin eh. Yung una natin na tinake up, yung letter, ano ba siya? Sa Facebook yun eh. Ito. Ang analysis, kasi ibang kaso eh. Ito na yung naging kaso niya. Lumalabas na mas dito siya pwedeng tirahin. Kidnapping. At tandaan natin, ang kidnapping no bail. Diba? So, lumalabas dito, yung co-accused niya, sino si Patano, yung co-accused niya, di umano, ay kinuhanan ng affidavit para siya idiin. Okay? Para siya idiin. Ito. Ulitin natin tapos saka natin i-analyze ulit. Yung letter niya, di ba? Ito yung letter niya kay Representative Leila Lima. Yan. Sabi ko, babalikan natin, di ba? So, ito, I found out that my co-accused in the 1997 kidnapping case executed a sworn statement implicating me and 5 others. There are no other witness. Sino kaya to? Si Patano o si Rosendo? Okay, tignan natin Pero niretract niya to. During the second preliminary hearing, second pa lang this witness recanted, binawi niya yung sinabi niya. So ito, parang, this is 2023. Anong year ito? 2023. Clear. 2023, at ang pagpaplanta ng ebidensya, nagawa na nila kay Leila de Lima. So, anong pinagmulan nito? Sabi niya dito sa kwento, di ba mga ka-clear, na nakausap niya ibang mga farmers kasi namamalimos. So nakita niya, tinanong niya bakit. Dahil yung lupa nila inagaw, di umano. Kaya may lang grabbing case, silang pa, laban kay Harry Roque at sa asawa nito. Almost 100 farmers yata yun. Sabi niya, sa kwento niya. Maliwanag na pinakulong ni Harry Roque si Madriaga nang dahil silang grabbing issues. Okay. So dito mga clear, papakita ko to sa inyo. Ito naman ay nasa news naman din. Okay? Na-post naman na to. At may, pakita ko lang to. Kwento dyan. Ang mga NOA o Certificate of Land Ownership Awards sa pangalan, itong mga percentile also, 8 plus na mga farmers ng Maribeles Bataan ay nakansila na hindi nila alam. Ngayon ay nakapangalan na sa First Bataan Holdings Corporation na ito nga ay isang joint venture ng dalawang kumpanya na pag-aari ng natural at yung isa naman pag-aari itong sikat na abogado, dating opisyal ng gobyerno, si Atty. Harry Roque at ang kanyang new partner, si Atty. Joel Puyat. Kailangan tulungan natin itong ating mga kababayan magsasaka para makuha nila yung makamit yung katarungan, maibalik sa kanila yung lupa na itinatalob ng gobyerno na sa pamamagitan ng pamimigay ng mga dokumento pinalabas na yung kanilang lupain na itinatalob ng gobyerno sang-ayon sa ating comprehensive agrarian reform program ay pamamagitan ng pamimigay na kansilang titulo nila at ngayon ay nakarihiso na sa dalawang malalaking kumpanya. Sangayon dito sa mga press releases ng dalawang kumpanya, ito ay isang napakalaking development na gagawin niya sa Maribeles. Mag-develop sila ng Obo Hub, ng isang luxurious resort para sa mga foreigners. At ang kanilang projection, ikita raw sila ng higit sa 5 bilyon sa loob ng 5 taon. Wow! Sa mga magsasaka na pinagkaluban ng gobyerno ng lupain, sangayon sa ating comprehensive agrarian reform program, ay kahit piso. Ang karamihan sa kanila ay walang natanggap. Yung iba naman na nakatanggap, ay pinatanggap na ng cheque
ang check-in naman ay walang pondo, ay nagtalbugan. Kaya sana, naglakbay pa mga ito ng kahapon pa yata ng hapon para na makarating dito Para po namin dito na parang humihingi na ng tulong, no? Kaya nadaanan namin kanina, kami po yung napatigil. So, Atty. Bali sa iyo sinasabi, no? Formal at official. Isa po si Atty. Harry Roque sa inyong sasampahan ng kaso dito sa Office of the Ombudsman. kasama si Atty. Roque. Kasama po siya. Kasama po siya. Lumalabas, meron silang tuntumahan ng mga opisyal ng DAR, ng mga para makansila ang mga titulo ng ating mga kababayang magsasaka. At para mailipan sa kanilang kumpanya para sila ay magkaroon ng isang development para naman sa mga foreigners na inasahan nilang kikita sila ng bilyon-bilyon. Kaya kami umapila sa ating kadalang-dalang na Pangulo ng Pilipinas, sa ating mga opisyal ng DAR, sana tulungan natin itong ating mga kababayang magsasaka na nagugutom at sila ngayon ay kinikipit halos, hindi na makapunta doon sa lupain na pinaganoon ng gobyerno. Wala silang hanap buhay. So, makita ng ating Whoops. mga batas na Senado ay yung ating mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development. Siguro bigyan sila ng kaunting tulong para maitawid nila yung kanilang pangailangan araw-araw habang pinagalaban nila yung pagkawala ng kanilang lupain. So ayun, Atty. Kanina nagtanong din po ako sa isa sa mga tao na nagrereklamo. At tinanong ko sila kung ito ba ay isang issue pag-usapin ng political kasi nga yung ating isa sa sinasampahan ng kaso ay tumakbo dati senador. So ito po sinabi nila maliwanag ay hindi issue ng politika, kundi karapatan sa kanilang lupain na inaagaw. Walang bahid ng politika, wala namang eleksyon ngayon. Tama. Wala namang posisyon ngayon sa gobyerno. Ang tanging pinaglalaban ng ating mga kababayan ng saka, yung kanilang karapatan lang sa lupaing pinagaloon ng gobyerno. Sila ang nagbayad sa land bank. Pero nawala. Sa isang iglap na wala silang kaalam-alam. Ano yung bigla lang kinancel talaga? Grabe naman yun mga kakli. Kasi nagbayad sila sa land bank. So ilang years yung binayaran na ng mga magsasaka. Tapos bigla mawawala na cancel. Diba? Yung kanilang mga pirma sa deed of sale ay bineke para makansila ang kanilang titulo at may pangalan sa mga kumpanya na Ginoong Roque. So sa tingin niyo po maliwanag po ito, Atty. Na merong kontrabahan between the DAR, the RD and the Ang mga Okay, mga kakli, nakita natin na ang simula nito. So dahil nga itong si Madriaga, di umano, according to him, ay tumulong para makapagsampa ng kaso dito sa land grabbing laban kay Atty. Harry Roque. And after that, si Atty. Harry Roque, binawian si, di umano according to Madriaga, siya ang dinimanda ng kidnapping. Okay? May issue naman ng kidnapping, mga kaklir. Pero tingnan natin to papakita ko sa inyo yung news. Okay? May news naman talaga to. Okay? So, ito yan. Ransom Group sa Cainta Rizal, tunghayan sa pagtutok ni June Veneracion. After namin Hinuhuli ka namin sa kaso na kidnap or ransom. Sa loob lang ng 24 oras, magkakahiwalay na naaresto ang lahat ng miyembro ng isang kidnap or ransom group sa Cainta Rizal. Mga clear tandaan natin ulitin natin to. Hindi tayo magja-judge dito muli Pero, magkakahiwalay na inaresto. Uulitin natin, hindi sila caught in the act. Katulad na nangyari dati sa unang kaso. Hindi sila caught in the act, wala sila sa crime, scene of the crime, pero sila yung napagbintangan, katulad na nangyari sa una. So, itong mga to, mga ka-clear, ang nagdemanda daw dito ay kliyente, ang tumayong abogado dito ay si Harry Roque. Okay? So, ngayon, sinasabi ni Harry Roque sa huling interview niya, ginigipit daw yung mga kliyente niya. So, tanong lang natin, di ba? Okay na naman kung totoo naman sila yung gumawa, hindi talagang dapat parusahan, mga ka-clear. Di ba? Ang problema dyan, totoo bang nakita? Sana lang, ito lang, sana kahit kliyente to ni Harry Roque. Sana lang, kung nakita talaga nila na itong mga taong to ang kumidnap, ituloy yung case. Pero kung hindi at ipinaturo lang, parang makapili nung hapon, wag naman kasi baka inosente. Ba? Unang-una, inuli ito, hindi ko lang alam kung may warrant to pares. Siguro may warrant to pares. Hindi naman siguro ang hot pursuit ito. Okay? Pamangkin ko, active PSG assigned sa mga Duterte. Madami siya alam, kaya lang natatakot siya magsita. Si Filipino citizen. Sanay silang gumawa ng kwento. Diba?
hinuhuli ka namin sa kaso na kidnap o ransom. Sa loob lang ng 24 oras, magkakahiwalay ng naaresto ang lahat ng miyembro Magkakahiwalay magkakahiwalay. So wala sila sa scene of the crime. ng isang kidnap for ransom group sa Cainta Rizal. Sila umano ang mga nasa likod ng Madriaga Kidnap Di umano sa likod kasi talaga hindi pa napipinpoint. for ransom group na nakapatay sa isang operatiba ng PNP anti-kidnapping group o May nasawi. AKG nang i-rescue nila ang dalawang kidnap victim noong nakarang taon. Ni-rescue mga ka-clear. Nung ni-rescue, tanong natin, nung ni-rescue, sino yung nandoon, di ba? Okay. Brutal daw ang pamamaraan ng grupo sa kanilang mga biktima. Meron silang time frame pag hindi makabayad in specific period yung family of the victim, sinasaktan ng patay nila. Habang nasa headquarters ng AKG, nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil Madriaga bago isalang sa tactical interrogation. May sakit daw siyang epilepsy at hypertension. Sabi ng AKG, nakulong na dati ang 2 sa 5 na aresto pero napawalang sala ng O, di ba? Kino-correlate pa rin yung dati. Kino-correlate pa rin yung dati. Well, I don't think ko alam ng ibang kapulisan kung ano yung reason kung bakit ito na-dismiss. Pero because nabahiran sila nung dating kaso dahil tinuro lang din sila. Parang naging batik ba? Parang naging batik. Kahit sabihin natin na siya yung tumulong para ma-rescue yung Vicente Uy, naging batik sa kanya na parang andali niyang pagbintangan ulit ng ganung same case. Diba? Sinakyan ni Roque ang kidnapping kay Madriaga para sa land grabbing niya. Well, it can be. Buhala ng bugay. Pwede, di ba? Pwede. It can be. Pero hindi natin sasabi ito na yung talagang fact. But it can be. Kasi madali na yon. Especially ang kinuha daw na witness ng una ay yung co-accused. Samantala yung co-accused, lahat sila dun ay acquitted. Diba? Korte Suprema, kaya pinalaya noong 2003. Bukod sa Pero hindi binanggit. Sinabi lang sa news. Pero sila yung acquit without explaining bakit. Diba? So lalabas tuloy yan. Siguro ang lakas sa Supreme Court. Siguro yung mga utak ng Pinoy or kahit sino na, hindi na Pinoy. Lahat. Pag nabahiran ka agad na, pero ito ay nakasuhan na ng kidnapping, pero na-acquit ang Supreme Court. Hindi mo man inisip bakit na-acquit. Diba? Tignan mo yun, hinulay sa kidnapping. Tignan niyo yung format ng news. Hinulay sa kidnapping. Pero magkakahiwalay wala sa scene of the crime. Hinulay sa kidnapping, tapos, doon sa bandang huli nilang na kwento, pinasok pa rin yung dating kinaso na kidnapping. Diba? Alam niyo yun? Kung paano mag-iisip ngayon yung tao, ano pala sila sanay na sila mangidnapin, may kaso na pala yan dati. Sino ang nakidnap? Dito, mga ka-clear, ang sabi dito ni Madriaga, itong pangalawa itong pangalawa, yung una Vicente Uy yung 1996. Itong pangalawa na binibintang sa kanila ay mga tao mismo na binabantayan daw ni Madriaga. Siya nagpo-provide ng security doon sa tao. Nakidnap. So, pinagbintangan ba sila? So, di natin alam. Yun yung kwento. Sila ngayon yung nakasuhan. Okay? kidnapping, mistulang private army na rin daw ang grupo na nagsimulang mag-operate nung dekada ng 90. Ano mo ayoko ano ito ayoko namang sirain ang kanilang findings. Pero di ba, isang grupo na ito nagsimula noong dekada 90. Acquitted nga, di ba? Okay, ito pa. Sige, isipin natin. Kung ito ay devil's advocate lang tayo dito, Mark. Kung ito ay meron na mukhang army since 1990, ilan na ba ang naging kaso sa kidnapping? Acquitted noong 1990. We're talking about the 1996. 1993 nangyari yun eh. Diba? 1997 nagkaroon ng conviction. 2003, ang tagal, di ba mga 2003, Supreme Court sinabi hindi sila kidnapper. Pero ang kwento pa rin dito, binalakan yung nakaraan. Sa akin lang, mga klira, kung totoo na may itong army since dekada 90, bakit hindi nahuli? Regarding that, sa pagiging parang army. So ano-ano mga activities nito since 1990s? Ha? So, baka parang aladilima din ba to? So, sana yung kinidnap, kung totoong wala siyang nakita at hindi niya naman matuturo yung mga tao yan, wag siya magpagamit kasi naranasan ni Representative Rila Dili Teresa Braga, shout out. Good morning. Mapagbintangan gamit ang fake na mga witnesses.
false witnesses. is also involved in providing VIP security sa some businessmen and some politicians. Ano naman siya eh, parang admitted naman siya na nagbigay siya ng protection. Hindi nga kay BP Sara, di ba siya nagpa-form ng BPSPG eh. Okay? Dito sa NCR area at saka Region 4. Pero may pagkakataon manong ang ibinibigay nilang security ay siya rin manong ginagamit para dukutin ng taong Di ba? Meron ng judgment. Bantay sa lakay ang dating. Di ba? So, tandaan natin ha. Meron din mga pagkakataon, sabi nila, na ibinabantay nila yung kinikidnap nila. Ang tanong natin, ilan na ba yung nakidnap? Ilan na ba yung binantayan nila? Di umano. Sino-sino, dapat may listaan, hindi pwede bibiglan din, di ba? Ano ba to? Ano bang grupo to? PAOK ba to? Wait ha. PNP. Okay, PNP. Tanong lang, di ba? Kasi para mas mapaganda yung kaso nyo kung totoong may kaso, di ba? Una, ilan ang binantayan nila? Mas marami pa yata siyang oras kay VP Sara eh. Ilan na yung binantayan nila? Ilan na yung nagkaso sa kanila ng kidnapping? Ilan na? Kasi may record sila, lumalabas may record sila eh. So nasaan na yun? It should be shown para makita yung pattern. Diba? Para makita yung pattern. Kasi noong 1996, 2003, acquitted sila. Acquitted si Ramil eh. Sinabi na tumulong pa nga para ma-rescue. So hindi siya kidnap. Diba? Kung wala siyang kaso, zero yun. Zero liability yun. Wala. So, 2003, di ba? Acquitted. Walang kaso. Balik na tayo ngayon, 2003 up to now. Maliban dyan sa kaso na yan. May naging record ba si Ramil? Maliban sa pagiging bagman? Ay ba yun na? Never talking only of kidnapping. Kasi di ba, kung yun yung intel nyo, dapat nahuli nyo na yan sa iba pang cases. Yun lang yung sa akin. Ha? dapat ay pinoprotektahan nila. Hindi ba kayo mauna ng komento kung sa magkakaroon sa inyo? Wala po. Base sa intelligence information ng PNP, nagre-regroup na naman ang mga suspect bago sila na-aresto. Dalawang posibilidad lang ang nakikita ng anti-kidnapping group. May dudukutin na naman sila o di naman kaya ay magsisiling private army para sa paparating na barangay at SK elections. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Oops, nawala yung sounds ni attorney. Again, good morning mga absat, no? Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe at nawala ang sounds ni attorney. Fast forward natin. Ako. Yeah, so sorry, binasa ko yan, nakaitim gagamba. Hello po yung sekreto to po kayo kumakalat na sa na nasa Austria na si Harry Roque. Wala pa akong information, tignan ko eh. Wala pa akong update. Okay? So mga ka-clear, tanong natin tomorrow. Tanong natin tomorrow kay Sec John V kung matatawagan natin. Okay, mga ka-clear. Dito, di ba? Sabi ko nga, kung matagal yan, sabi yan since dekada 90. Kung dekada 90 na yan, iba dapat convicted na yan. Eh problema, 1996, convicted, yes. Pero 2003, sabi ng Supreme Court, hindi siya kidnapper. Siya yung tumulong na ma-rescue yan. Okay? So, after that, tanong natin, meron pa ba siya naging kaso? Para masabing may pattern? Eh, ito na yata yung sumunod eh. Oh. At pangalawa, mga kakli, nakita natin, hindi sila nakuha sa isang lugar kung saan yung place of the scene of the crime. So, di natin alam po, no, testimony nito, tinuro ba sila? Naturo na ba sila? Kumbaga, walang kaduda-dudang itinuro sila nung biktima. So, dapat may ganun. Oh. Ano to? Tinulugan? Ano to? Lang ni Ombudsman Martinez yung kaso ni Madriaga kay Harimaw na lang. Oo nga eh. Imagine nyo kung 2003 pa yun. 2023. Wala, natulog eh. Diba? Sabi nga ni Atty. Harry Roque, wala naman nangyari. Parang gano'n, syempre. Kaya lang, kung kitang-kita naman, mga ka-clear, yung kaso ng land grabbing, di ba? So, yun yung analysis natin dito, mga ka-clear, ha? Sabihin, kung gagawa ka ng kaso, kung sabi ko gagawa ng kaso, it can happen, pwede naman nangyari ito, o pwede hindi naman nangyari. Di ba? Pwedeng totoo, or pwedeng planta. Okay? So, bakit kidnapping? Again, ulitin natin. Kasi ito na yung may record siya eh. Para mas madaling paniwalaan, at tulad ng mga PNP yan, di ba? Madaling paniwalaan, pero tingnan nyo, hindi sila caught in the act doing the crime. Right? Magkakahiwalay silang hinuli. Okay? May naging ganyan akong kaso mga kaklir. Ito yung kliyente ko Chinese. Chinese sila. Tapos, di ba yung mga Chinese medyo mahilig sa casino? So, sila yung nag-finance. Financier sila. Okay? Yung mga isang Taiwanese, pumunta dito, nagbaro. Casino. Tapos, nung wala na siyang pambayad,
Sabi ng mga Chinese, kasi utang nga, doon ka na lang sa hotel namin tumira. Kasi para makatipid ka. Kasi while waiting for the payment, meron daw kasi itatransmit na payment. So, pinatira pa nila doon sa hotel nila. So, tapos, parang nung sinabi niya na, oo, darating na, tignan natin yung fax pa yun fax machine. Sabi, tignan natin kung meron na. At that time, ang nagdemanda rin sa PAOK, TF. Kaso ko yun. Tapos, 5 yun 5 Chinese yun Yung isa, cook lang. Cook lang Tapos, nung napunta na sila sa sa isang hotel, sa casino, Manila lang yan. Sa casino, ang ginawa, nung may utang, habang nagkakapisa, imagine nyo, sinama pa kung kinidnap na, imagine nyo na, kung kinidnap na siya, sinama pa siya sa hotel. Para Salamat, sa payment, Mike diba? Perea. Nung habang nagkakape yung kliyente ko, dahil siyempre financier doon, ang ginawa nung Taiwanese, nagsumbong sa business center na kinikidnap sila noon. Kinikidnap ako noon. Na tumuro doon sa kliyente ko na nagkakape. Mga kliyente. Common sense. Kung kinidnap mo ang isang tao, ilalabas mo ba? Dadali mo sa hotel? Pababayaan mo makipag-usap sa business center? Nope. Diba? Kung sino yung officer doon sa business center. Diba hindi? Sweet, juicy goodness. Again, sa mga bagong pasok, good morning. Shout out po sa may Perea. May kalab shout out. Team Replay. Salamat po. Actually, live po tayo ngayon. Hindi po tayo upload. Live po tayo kay Attorney Claire. After that, yung Taiwanese, wala. Hindi na binayaran yung utang. So, ang naging ko na doon, nag-testify na lang doon, yung taga-PAOK TF Cesar Mangkap. Ang ganda ng hearing na yun kasi twice a week ang hearing namin noon. And in 8 months, tapos yung kaso. Acquitted lahat yun. Diba? Kasi, minsan logic lalabas mo ba yung kung totoong kinidnap mo, ilalabas mo yan? Sa hotel? Kakain kayo doon? Tapos pakakausap mo sa taga-business center. Acquitted sila lahat. So yun yung sasabi ko mga clear. Hindi porkit pagbintangan, ba? Hindi porkit pagbintangan, madumi na. May gumagawa kasi ng case, may nagpaplanta ng ebidensya. Example natin dito si Representative Leila de Lima. So dito, tingin ko, yun yung sinasabi ni Madriaga. Ginawa siya ng kaso kasi tumutulong siya doon sa kaso ng land grabbing. Ginawa siya ng kaso, bakit kidnapping? Kasi meron na siyang history before. Although acquitted siya, pero tignan nyo sa news, yung ba rin na lumalabas? Diba? Napapakita rin sa kanya. And then, parang it's easy, kung gagawa man ng kaso, yung parehong ginawa mo na dati. At ngayon, napagbintangan sila na may army, diba? Explanatory dapat no bearing yung history ng tao na na-acquit naman. Talaga, tama naman, diba? Wala na dapat yun, zero na nga dapat liability. Pero bakit, pag nag-news, pinapasok pa rin yun. Diba? Sabi nung kanina, nang na-interview yung PNP, meron silang army, since dekada 90. Kung since dekada 90, nasaan yung kaso? Diba? Hindi po sinabi, Yusek, bakit na-acquitted yung una. Minsan hindi kanina, Rowena. Hindi ni news. Diba? Sinabi lang, acquitted. Pero Rowena, doon sa pangatlo nating video, na ito pang-apat na to, yung nauna nating video, doon ko in-explain kung bakit. Kasi lumalabas. Ulitin ko nila sa mga bago. Pero mas maganda may explanation doon buo. Binasa ko kasi yung Supreme Court decision. Sinabi ng Supreme Court decision, imposible na yan ay conspirator dahil siya mismo ang pumunta doon sa common law wife nung Vicente Cruz, Uy, at pinatutuhanan to ni Lucy Ngo na anak ng Vicente Uy, na siya pa ang pumunta para sabihin kung nasaan yung taong kinidnap. Ayon doon sa pinsan niya si Rosendo na nagsumbong sa kanya na dito sa hotel may nagaganap na kidnapping at hindi ako makalabas. Help me. So kaya siya nagpunta. Mismo punta niya yung mga tao. At sinabi ng tao na yon, si Virginia at saka si Lucy Ngo, hindi humingi ng ransom itong si Ramil Madriaga. Ang lumabas pa naging testigo mismo, lumabas na testigo pa mismo ni Ramil Madriaga ay yung anak at common law wife nung victim. Pinatutuhanan na nagmagandang loob si Ramil Madriaga. Yun yung decision ng Supreme Court. Walang labis, walang kulang. Tinagalog ko lang. 1991, 1997 ang unang case. Kaya siguro hindi na siya nakapag-take ng bar. Hindi na ba? No. Nag-take siya ng bar. Hindi ko alam pumasa. Kasi sabi niya, waiting siya sa bar results. Nag-waiting siya for the bar results. Hindi ko alam kung nakapasa siya. Okay, mga clear yun lang. Sabi natin, this is the most probably the easiest case na pwede mong ibintang kasi may naging history siya dyan. Tama. Parang si Jinggoy lang, di ba?
vulnerable. Nakabo. Maraming salamat, attorney. Dami naman nating natutunan kay attorney. Mag-last topic tayo guys dito kay attorney Enzo. Attorney Enzo. May